Kapayapaan po ang sumaating lahat. Elder Ryan Bernabe po, isa sa mga lingkod ninyo sa kabanal-banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Sa araw po na ito, hindi lamang isang magandang araw ang muli ay ipinagkaloob sa atin ng Diyos, kundi isang pinagpalang araw. Blessed dahil natuto tayo sa bawat araw na makontento sa anumang bagay na nasa atin. Kung ang pag-uusapan ay sa ikabubuhay ng ating katawang lupa, ay malinaw sa ating isip na ito ay provided na ng ating Ama na nasa langit. Tandaan po natin, mayroong lalong mabuti na kanyang handang i-provide. Ito ay ang makinig sa kanyang mga aral na lalong makikinabang ay ang ating kaluluwa. Minsan pa, pakinggan natin ang aral na hatid ng Blessed Day. Simula ng umaga at damhin ng pagpapala, araw ay gawing payapa na Espiritong Banal ang kasama. May matibay na pag-asa, tayo ay mga pinagpala na tanging sambit ng puso. Ama, salamat po. A blessed day to all. Isang pinagpalang araw sa inyong lahat. Sa atin na mga mananampalataya sa salita ng Diyos, napakahalaga na sa bawat araw na dumadaan sa ating buhay, ay may guide tayo na nagiging batayan ng ating meditation o reflection. Kaya't sa bahaging ito ng Blessed Day, aming buong lugod na ipaglilingkod sa inyo ang daily reflection na hango sa mga aklat na isinulat ng kapatid na Yel, na siyang pangunahing lingkod sa kabanal-banalang Iglesia. At ang daily reflection natin para sa araw na ito ay hango po sa daily reflection na Love Notes. God loves you and has chosen you as His own special people. So be gentle, kind, humble, meek, and patient. Colossians chapter 3, verse 12. Disciples learn from their teacher. We learn from our Lord Jesus Christ. We obey Jesus because we love Him. We love Him because He loves us. We are truly thankful because He chose us and owned us as His special people, the chosen nation of God. It is not because of our self-righteousness, nor our special abilities. There is nothing in us that warrants His mercy and favor. In view of this, we understand that we are being formed to His image. He has started this work in us, and He intends to finish it until we are perfectly living His character of agape with its 15 godly attributes. Agape tayo, kapatid. Mangagbihis nga kayo, gaya ng mga hinirang ng Diyos, na mga banal at minamahal, ng isang pusong mahabagin, ng kagandahang loob, ng kababaan at kaamuan, ng pagpapahinuhod. Kolosas, Kapitulo 3, versikulo 12. Ang alagad ay natututo sa pamamagitan ng kanyang guro. Natuto tayo sa ating Panginoong Kristo Jesus. Sinusunod natin siya sapagkat minamahal natin siya. Minamahal natin siya sapagkat minamahal niya tayo. Totoong nagpapasalamat tayo sapagkat tayo ay kanyang pinili at ginawang pag-aari. Ginawa niya tayong mamamayan ng kanyang banal na bayan. Hindi dahil matwid tayo o may natatanging kakanyahan. Walang anumang nasa atin na gumawa upang tanggapin ang kanyang awa at mga kaloob. Sa pananaw na ito, nauunawa natin na tayo ay nilikhang kanyang kalarawan. Sinimulan niya ito at kanyang ipagtatagumpay hanggang sa ang buo nating pagkatao ay maging gaya niya na agape, na taglay ang 15 na katangian nito. Agape tayo, kapatid. Minsan
pangamba sa puso aking nadama. Hindi ko alam kung saan pupunta, saan patutungo paghakbang ng At nang dumating ang mga sandali, kapatid ko, nakilang tulong ng hari. Kapiling kita, takbay kasama, di na mangangamba, tatahak, masaya. Sa paglakad ko, narinig ang hiling ko, malambing mong ibig, umaplo sa puso ko. Nagpapatunay lamang ng iyong pag-ibig, ako't ikaw ngayon'y magkapit-isip. Nang dumating ang mga sandali, kapatid ko, laki lang tulong ng hari. Kapiling kita, takbay kasama, di na mangangamba, tatahak, masaya. Sa paglakad ko, narinig ang hiling mo, malambing mong ibig, umaglo sa puso ko. Nagpapatunay lamang ng iyong pag-ibig, ako't ikaw ngayon magkapit-isip. Mula ngayon maglalakbay, ikaw ang lalakbay, hindi kayang ilarawan ang pag-ibig mong taglay. Ikaw ay magpapailanbay at magpapailanman sa puso pag-ibig mong tunay, aking A blessed day to all. Kayo po ay kasalukuyang nanonood ng programang ipinaglilingkod ng kabanal-banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Bukod sa ating mga magulang, ang ating mga kapatid sa laman ay kasama sa mga kaloob na pagpapala ng Panginoon sa atin. Hindi lahat ay pinagkalooban ng kapatid sa laman, may mga ipinanganak na nag-iisa lamang. Kaya't kung tayo ay may kapatid o may mga kapatid,
paano nga ba natin dapat pakitunguhan? Ano ang mga katuroang mula sa Panginoon na dapat nating maunawaan sa pagkakaroon ng kapatid sa laman? Yan po ang ipaglilingkod ng segment na Youth Worshiping God. Kapayapaan po ang sama ating lahat. Ako po ang inyong lingkod, kapatid na Azel Borja. Tayo na po at lukasin ang mayayamang aral para sa ating mga kabataan. Dito po sa Youth Worshiping God. Sa ating mga kabataan na mayroong mga kapatid, marahil karamihan sa atin, lalo na kung marami tayong magkakapatid, ay minsan ang naiisip na, sana only child na lang ako. Dumarating talaga ang mga pagkakataon sa mga magkakapatid na tila lagi na lang nagkakainisan at hindi magkasundo. Ngunit, sa kabila ng mga ganitong pangyayari, dapat ay huwag nating kalimutan na ang ating mga kapatid ay biyaya mula sa Diyos. Maaari nating piliin ang ating mga kaibigan, ngunit hindi natin mapipili ang ating magiging kapatid. Ibinigay sila ng Diyos sa atin para sa ikabubuti ng bawat isa. Kaya naman, upang maging tulong at paalala sa atin, narito ang ilang mga bagay na magpapaalala sa atin kung gaano kabuting ang kapalaran sa pagkakaroon ng kapatid. Having siblings is a key to increased learning. Siblings who play together, learn together. Mula sa maraming pag-aaral ng iba't ibang eksperto, ating natututunan na ang mga bata ay nagkakaroon ng karagdagang pagkatuto sa mga pagkakataon na sila'y nakikipaglaro sa kanilang mga kapatid. Ito ay nangyayari sapagkat ang malaking bahagi ng ating pagkatuto bilang mga tao ay sa pamamagitan ng socialization o pakikisalamuha sa iba't ibang tao. Bukod sa mga magulang, mula sa mga kapatid, natatagpuan ng isang bata ang una niyang mga kaibigan. Unang mga tao na maaari niyang makasalamuha. Sabi sa Proverbs chapter 27, verse 17, "Iron sharpens iron, and one man sharpens another." English Standard Version. Kahit tayo ay nakalagpas na sa pagiging mga bata, hindi natatapos ang katotohanan na tayo natututo sa ating mga kapatid. Ang pagkakaroon ng isang tao na kasama natin sa sambahayan na maaari nating makausap, mapagsabihan ng mga ideya at mga opinyon ay daan tungo sa lalong ikayayaman ng ating mga kaalaman. Kaya naman, hindi dapat nawawala ang sibling bonding. Kahit gaano karami ang pinagkakabalahan ng magkakapatid, mahalaga na mayroon pa ring panahon sa isa't isa. Ang mga pagkakataong ito ay di lamang mabuti para sa ikatitibay ng ating relasyong magkakapatid, kundi maaaring maging daan din naman sa lalong ikatututo natin. Having siblings fosters kinder vibes. Kaugnay ng nauna, ang mga kapatid ang pangunahing nakakasalamuhan ng mga bata. At sa pakikasalamuha sa mga kapatid, natututunan ng mga bata ang pagiging sympathetic o pagiging maunawain sa ibang tao maliban sa sarili. Natural para sa mga bata, lalo na kung nag-iisang anak, na maisip na tila sa kanila umiikot ang mundo. Ngunit kapag mayroon na siyang mga kapatid, nagkakaroon ng pagkakataon upang lumawak ang kaniyang pagtingin sa mundo, na hindi lamang sa kanya ito umiikot. Sa ganitong kalagayan, ang isang bata ay nagiging bukas sa karanasan ng iba, sa karanasan ng kanyang mga kapatid, mga karanasan na magbibigay sa kanya ng pagkakataon upang maunawaan ang kanyang kapwa at magkaroon ng mas malawak na pangunawa sa iba. At kung magkaroon nga ng mainam na simpatsya ang isang bata, maaari itong magbunga tungo sa kanyang ikabubuti bilang kapatid at bilang individual. Sa 1 Thessalonians chapter 5, verse 15, ito ang nasusulat. Make sure that nobody pays back wrong for wrong, but always try to be kind to each other and to everyone else. New International Version. Kamusta po ba ang ating relasyon sa ating mga kapatid? Tiyak na di maiiwasan na sa paglipas ng panahon, ang dating mainit na pagsasama ng mga magkakapatid ay maging malamig. Ngunit, marapat nating maunawaan na hindi dapat manatiling malamig ang ating relasyong magkakapatid. Ang pagkakaroon natin ng mga kapatid ay dapat umakay sa atin na maging mabuti sa isa't isa. Sa pamamagitan ng mga kapatid natin,
na ating nakakasalamuha araw-araw, nagkakaroon tayo ng pagkakataon upang pagsanayan na maging mabuti at maalalahanin sa ating kapwa. So, learn to be kinder every day. Pagpadamhan natin ng pag-ibig ng ating mga kapatid, pag-ibig na hindi humihingi ng kapalit, sa pamamagitan ng mabuti nating gawa. Walang hindi kayang painitin, maging pagliyabin ang pag-ibig na tapat at tunay. Having siblings is like having built-in support. A friend loves at all times, and a brother is born for adversity. English Standard Version. Yan ang nasusulat sa Proverbs chapter 17 verse 17. Sa talatang ito, na ipapakita sa atin ang isang kabutihang dulot ng pagkakaroon ng mga kapatid. A friend loves at all times. Isang mabuting bagay kung ating relasyong magkakapatid ay hindi lamang pinag-uugnay ng ating pagiging magkadugo. Bukod sa pagiging ating magkakapatid, mabuti rin naman kung ituturing natin bilang matalik na kaibigan ng isa't isa. Kaibigan na sa lahat ng panahon ay nakahandang magpadama ng pag-ibig. A brother is born for adversity. Kung ating maiingatan ang matibay na relasyong magkakapatid, relasyon bilang matalik na magkaibigan, makatitiyak tayo na ang ating mga kapatid ay magiging ating matibay na sandigan. Sapagkat sa ating buhay, hindi maiiwasan na ating mararanasan ang mga pagsubok at mga kahirapan. Sa ganitong mga pagkakataon, tunay na isang biyaya ang pagkakaroon ng mga kapatid na alam nating ating masasandalan. Having siblings is having lifelong relationships. Kung ating susumahin, ang ating mga kapatid ang pinakamatagal nating makakasama dito sa mundo. Ang mga bagay na ito ay naipaliwanag ng mabuti ni Jeffrey Kluger, isang manunulat sa pamamagitan ng ganitong mga salita. Your parents leave you too soon and your kids and spouse come along late. But your siblings know you when you are in your most inchoate form. Bagaman nakadepende ang bagay na ito sa ating pamilyang kinalakhan, karaniwan sa marami na makasama ang kanilang mga kapatid mula sa panahon ng pagkabata. Kung gayon nga, maaaring masabi na sa malaking bahagi ng ating buhay, mula pa noong mga pasimulang taon pa lamang natin, ang ating mga kapatid na ang ating kasakasama. Dahil dito, maraming mga karanasan ang ating mararanasan na magkakasama at ito'y nagbibigay ng pagkakataon upang tunay na makilala natin ang isa't isa. Iilan lamang tao, kung mayroon man, na makakikilala sa atin sa ganitong paraan, maliban sa ating mga kapatid na halos buong buhay na nating kasama. Ang katotohanan ito ay kabilang sa ilang dahilan ng pagiging kakaiba o espesyal ng relasyong magkakapatid. Ang relasyong ito, kung ating tunay na pahahalagahan, pagyayamanin at iingatan, ay isang relasyon na mananatili habang tayo ay nabubuhay. At gaano nga ba kabuti kung ang relasyong ito ay ating mapananatili? Nasusulat sa Ecclesiastes chapter 4, verse 9 to 10, "Two are better than one, because they have a good reward for their toil. For if they fall, one will lift up his fellow. But who to him who is alone when he falls, and has not another to lift him up?" English Standard Version. Habang tayo ay nabubuhay, habang tayo ay naglalakbay, mabigo man tayo, madapa at masaktan, samantalang tayo ay may kapatid, makatitiyak tayo na hindi tayo mag-iisa. Mayroon tayong kasakasama na sa ating magtatayo at mag-aaruga. Ang relasyong magkakapatid ay panghabang buhay. Atin lamang itong pahalagahan, pagyamanin at ingatan. Sa ating pagtatapos, sana ang ilang mga bagay na ating tinalakay ay nagpayaman sa ating pagpapahalaga sa ating mga kapatid. Ating isipin, sa buong araw o maging buong linggo na lumipas, kahit minsan ba'y niyakap natin ang ating kapatid? Sinabi kahit sa ilang simpleng salita kung gaano sila kahalaga sa atin? Huwag nating palagpasin ang pagkakataong maipadama sa ating mga kapatid ang ating tapat na damdaming nagmamahal. Hindi natin hawak ang panahon at hindi natin nalalaman ang maaaring mangyari sa malaon. Kaya't habang naririyan sila, habang ating makakaya, ating ipadama ang pagpapahalaga at pagmamahal na nararapat para sa kanila, sa ating mga kapatid na biyayang mula sa Diyos.
Tayo po'y sumapit na sa dulong bahagi ng ating programa at bago po ang pansamantalang pagtatapos, tayo po ay mag-uukol ng isang panalangin upang ating hingin ang patuloy na pagpatnubay at pagpapala ng Diyos sa mga kasunod pang oras at araw na ating lalakaran. Inaanyayahan ko po kayo na pumikit at sama-sama nating ipaabot sa ating dakilang Diyos ang ating pong panalangin. Panginoon naming Diyos na dakila at makapangyarihan sa lahat, nagpapasalamat po kami muli sa iyo sa naipagtapos na episode na ito ng programang Blessed Day. Ama, nagpapasalamat din kami sa patuloy mong pagkasangkapan sa amin at pinakahahangad namin na magampanan namin ang ayon sa iyong banal na kalooban. Masumpungan kami sa kababaan ng aming mga puso upang ang intensyon ng programang ito na ikaw ang may kalooban sa pangunguna po ng aming kapatid na Hiel. Sana Ama, makita mo kami sa lubos na kaisahan sa pagtataguyod nito upang ang lahat ng sumusubaybay na kapatiran, kaibigan ng kapatiran, at maging sa mga kaibigan po namin na nakakapanood din ng programang ito ay mahaplos ang kanilang kalooban, mabiyayaan, makatulong na malaki sa kanila ang mga aral na naririnig at maging tunay na pinagpala ang kanilang araw sa paglilingkod ng iyong kabanal-banalang iglesia. Isinasamo namin, ipagpala mo pa ang buhay at kalakasan, kapusman sa mga kaalaman at karunungan. Naniniwala kami, dagdag mo itong ipagpapala sa amin upang lalo kaming makapaglingkod alang-alang sa iyong pangalan. Ganito namin hinihiling ang lahat, Ama, sa ngalan mong Kristo Jesus na aming tagapagligtas. Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik sa palatuntunang ito ng Kabanal-Banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Kung nais po ninyong mapanood ng iba pa naming programa, mag-subscribe sa ating YouTube channel na The Most Holy Church at bisitahin ang aming Facebook fanpage na MHC Media. Upang lubos po ninyong makilala ang Kabanal-Banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, bisitahin ang ating official website na www.mostholychurch.com. Para naman po sa inyong katanungan, prayer request, o libreng Bible study sa inyong tahanan, i-post lamang ang kahilingan sa comment section ng programang ito. Maaari din po kayong tumawag o mag-text sa mga sumusunod na numero. Sa Smart o Talk and Text, 0909-555-5009. Sa Globe o TM, 0926-383-0454. Sa Dito SIM, 0991-419-2027. At sa landline, 8255-6949 o 8553-0946. Maraming salamat po. Maraming salamat po. Sana ay patuloy niyo po kaming samahan sa mga kasunod na pagtatanghal ng programang Blessed Day. At sama-sama nating muling tanggapin ang araw na pinagpala ng kataas-taasang Diyos. Muli po, kapatid na Ryan Bernabe, para sa programang Blessed Day. Hanggang sa muli po na ating pagkikita. Isang pinagpalang araw po sa ating lahat. Let us all have a blessed day. Tayo ay mga pinagpala na tanging sambit ng puso.